Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang binatang nagngangalang Lando, isang tahimik at simpleng tao na lumaki sa pangangalaga ng kanyang lolo Ernesto. Simula pagkabata, palagi niyang naririnig ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan, aswang, tikbalang, engkanto, at mga diwata. Ngunit sa kabila ng mga nakakakilabot na kwento, hindi kailanman naniwala si Lando. Para sa kanya, katang-isip lamang ang lahat ng iyon. Isang araw, habang naglilinis siya ng lumang silid sa itaas ng bahay ng kanyang lolo, may natuklasan siyang isang antigong bowl na kinakalawang nasa gilid. Kinailangan pa niyang gamitin ang martilyo para lamang mabuksan ito. Sa loob ng bowl, may mga lumang larawan, sulat, at isang bagay na agad kumuha ng atensyon ni Lando, isang makapal at maalikabok na aklat na balot sa tela ng sinamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang tela at tumambad sa kanya ang pamagat. Ang itim na aklat ng mga nakatagong lahi, nanginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang lumang pahina ng aklat. Nakalimbag ito sa lumang Tagalog, mahirap intindihin, ngunit malinaw ang ilang mga guhit at mapa na tila nagtuturo sa isang lugar sa kagubatan sa hilagang bahagi ng bayan. Habang binubuklat ang mga pahina, napansin niyang may mga bahagi na tila tinanggal o tinakpan ng itim na tinta. Mayroon ding kakaibang amoy ang bawat pahina, hindi ito amoy papel o amag, kundi tila amoy ng isang bagay na hindi dapat galawin. Habang sinisiyasat ang mga nilalaman, isang liham ang nahulog mula sa gitna ng aklat. Nakapetsa ito taong 1,947 at nakasulat sa sulat kamay, kung sino mang makakabasa nito, mag-ingat ka. Ang yaman ay hindi para sa lahat. Kung hindi mo kayang labanan ang takot at tukso, huwag mo nang ituloy ang paghahanap. Nanindig ang balahibo ni Lando. Ang inisyal na Niehoy ay eksaktong katulad ng pangalan ng kanyang lolo, Ernesto Ramirez. Agad siyang bumaba at hinarap ang matanda. Lolo, alam mo ba tong aklat na to? Tanong ni Lando habang ipinapakita ang nahukay niyang aklat. Napatingin ang matanda at tila nanlumo. Tumahimik siya ng ilang minuto bago nagsalita. Hindi mo na dapat yan nakita, bulong ng matanda. Matagal ko nang nilibing ang aklat na yan dahil muntik na akong mamatay sa paghahanap sa kayamanang sinasabi diyan. Nagkwento ang lolo ni Lando ng isang karanasang tumatak sa kanyang pagkatao. Noong kabataan daw niya, sinubukan niyang sundan ang mapa sa loob ng aklat. Umabot siya sa isang lugar na tinatawag na Pusod ng Itim na Gabi, isang kuweba sa gitna ng gubat na tinitirhan umano ng nilalang na hindi natutulog. Ayon sa lolo niya, hindi ginto o pilak ang yaman kundi isang bagay na kaya raw magpanatili ng kabataan, gumaling sa sakit, at makakita sa hinaharap, isang itim na perlas na sinasamba ng mga aswang. Lahat ng humabol sa kayamanang yan hindi na nakabalik. Ako lang ang nakaalis, at kahit ako, may kabayaran, sabi ni Lolo Ernesto habang pinapakita ang isang malalim na pilat sa kanyang likod. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang lumalim ang interes ni Lando. Hindi dahil sa kasakiman, kundi sa kagustuhang malaman kung totoo nga ba ang lahat ng ito. Gusto niyang patunayan sa sarili na may mas malalim pang lihim ang mundo kaysa sa nakikita sa mata. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ang buwan sa bintana, muling binuklat ni Lando ang aklat. Sa likod ng huling pahina, may maliit na linya ng sulat na halos hindi makita. Ang una mong hakbang ay ang pagtalikod sa liwanag. Ano ang ibig sabihin nito? Pagtalikod sa liwanag. Ang pagyakap sa dilim? Napagpasyahan ni Lando na simulan ang kanyang paglalakbay. Hinanda niya ang mga kailangan, flashlight, kompas, pagkain, at ang pinakamahalaga, ang aklat na magiging gabay niya sa landas ng mga nilalang ng dilim. Alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Isa lang ang malinaw sa kanya ngayon, hindi lang ito isang paglalakbay patungo sa yaman, kundi isang paglalakbay sa puso ng mga alamat na matagal nang tinatakasan ng tao. Tapos line ang part 1. Sabihin mo lang ang salitang next kung gusto mong ituloy ko agad sa part 2, simula ng paglalakbay at mga babala ng matatanda. Maagang gumising si Lando kinabukasan. Binalot niya ang aklat sa telang sinamay na pinanggalingan nito, nilagay sa isang backpack ang ilang importanteng gamit tulad ng tubig, pocket knife, kompas, posporo, canned goods, at isang maliit na krusipiho na iniabot ng kanyang lola bago ito pumanaw. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya sa lolo niyang si Ernesto na tila abala sa pagdarasal sa likod bahay. Lolo, aalis na po ako, mahinang wika ni Lando. Hindi lumingon ang matanda. Hindi ko na mapipigilan ang kagustuhan mong tuklasin ang aklat. Pero tandaan mo ito, huwag mong kakalimutang ikaw ay tao lamang.
Kung makatagpo ka ng nilalang na hindi mo maunawaan, huwag mong lalabanan agad. Minsan, ang kaligtasan ay nasa paggalang. Tumango si Lando. Tumalikod siya at lumakad palayo, habang pilit nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib. Ang una niyang destinasyon, ang gubat ng panaginip ayon sa mapa sa aklat, kailangan niyang magsimula sa gubat ng panaginip, isang lugar na ayon sa mga matatanda ay minsang tinawag na Daang Diwata. Ito ay halos 5 oras na lakad mula sa baryo, ngunit walang tiyak na daan. Isang lumang mangingisda ang pumayag na samahan siya hanggang sa bungad ng gubat. Batang Lando, wika ng matanda habang binabaybay nila ang mabatong daan, ang gubat na yan ay hindi basta-basta. Marami nang nawala riyan. May ilan akong kamag-anak na hindi na nakauwi matapos subuking hanapin ang yaman ng mga nilalang. Hindi po ako basta naghahanap ng ginto o pilak, sagot ni Lando. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Mas mahirap hanapin ang katotohanan kaysa sa kayamanan, sagot ng matanda. Dahil ang katotohanan may kapalit. Mga babala ng matatanda sa daan habang tinatahak ni Lando ang daan papunta sa gubat, ilang matatandang taga-baryo ang kanyang nadaanan. Lahat sila ay may isang mensahe, huwag mong ituloy. Isang matandang babae ang may maitim na belo ang tumawag sa kanya. Iho, may dala kang bagay na hindi dapat hawakan ng sinuman. Itapon mo na yan habang may oras pa. Hindi niyo po naintindihan, sagot ni Lando. Kailangan kong malaman kung ano ang nilalaman ng aklat. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kanyang kamay. Ang aklat ay hindi lang sulat at tinta, ito ay hininga ng mga nilalang ng dilim. Kapag binuksan mo ito, binuksan mo rin ang daan para sa kanila. Nanginig si Lando ngunit nagpakatatag. Maraming katanungan sa kanyang isipan, bakit parang ayaw ng lahat na malaman ang lihim na ito? Anong klase bang yaman ang sinasabi ng aklat? Ang hangganan ng liwanag pagdating sa hangganan ng gubat, naramdaman ni Lando ang biglang pagbabago ng paligid. Mas malamig ang hangin at mas makapal ang ulap na parang usok na dumidikit sa kanyang balat. Sa unang hakbang pa lamang niya sa loob ng gubat, may kakaibang anino na dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Biglang sumigaw ang isang uwak mula sa puno. Sumunod nito ang pag-ikot ng hangin sa paligid niya. Hindi siya umatras. Habang nilalakad ang mas malalim na bahagi ng kagubatan, muling binuklat ni Lando ang aklat. Sa bagong pahina na tila lumitaw lamang ngayon, nakasulat, ang tunay na landas ay hindi nasusukat sa liwanag kundi sa tapang mong harapin ang kadiliman. Maya-maya, narinig niya ang tinig ng isang babae, mahinahon, malungkot, at nagmumula sa likod ng mga puno. Tulungan mo kami, lumingon si Lando, ngunit walang tao. Tulungan mo kami, muling narinig niya. Paulit-ulit. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkaligaw at unang babala ng aklat sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, napansin ni Lando na umiikot lamang siya sa isang lugar. May marka siyang ginawa sa isang punong may baluktot na sanga, ngunit 3 beses niya na itong nadaanan. Pinagpawisan siya ng malamig. Kinuha niya ang aklat at binuklat ito. Sa bagong pahina ay lumitaw ang isang babala. Ang mga mata ng gubat ay nakakakita ng laman, hindi ng damdamin. Kung gusto mong makalabas, takpan mo ang iyong puso. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Ngunit naalala niyang may dala siyang lumang rosaryo. Isinabit niya ito sa kanyang dibdib, isinara ang kanyang bag, at muling tinahak ang daan na yon nang may mas malinaw na layunin. Pagpapatuloy ng landas matapos ang ilang oras ng paglalakad, narating niya ang isang maliit na ilog na may pulang tubig. Sa kanyang pagtataka, ang tubig ay tila may halong dugo. Sinubukan niyang isalin ito sa bote, ngunit natunaw ang plastik. Bigla siyang napaatras. Hindi niya namalayang may presensyang papalapit sa kanya. Isang lalaking matangkad, payat, at may mapupulang mata ang tumayo sa kabilang panig ng ilog. Hindi lahat ng dumaan dito ay tinatanggap, wika ng nilalang. Ano ang pakay mo, binata? Buong tapang na sumagot si Lando, hinahanap ko ang kayamanang sinasabi sa lumang aklat. Tahimik ang nilalang sa ilang saglit, bago ngumiti ng matalim. Kung gayon simula pa lamang ito. Malayo pa ang iyong tatahakin. Maghanda ka, dahil hindi lahat ng kayamanan ay magaan sa dibdib. At sa isang iglap, naglaho ang nilalang na parang usok sa hangin. Sa puntong ito, alam na ni Lando na hindi na siya makakabalik sa dating buhay. Pumasok na siya sa mundong hindi kayang ipaliwanag ng lohika o siyensya, isang mundong kasing ganda ng pangarap, pero kasing panganib ng bangungot. Pagkatapos ng kanyang inkwentro sa nilalang na may mapupulang mata, napagod si Lando at nagpa siyang magpahinga sa ilalim ng isang punong balete.
Mahina na ang sikat ng araw at halos wala ng liwanag ang nalalabi sa gubat. Nakabalot sa katahimikan ang buong paligid, maliban sa mga huni ng ibon at pagaspas ng mga dahon. Dito niya naisip na magtayo ng maliit na kampo. Habang nilalatag ang kanyang banig at nag-aayos ng apoy gamit ang posporo, hindi pa rin mawala sa isipan niya ang sinabi ng nilalang, hindi lahat ng kayamanan ay magaan sa dibdib. Nang may apoy na at ligtas na ang paligid, ipinikit niya ang mga mata at tuluyang nakatulog. Ngunit hindi siya nagtagal sa payapang tulog dahil dumating ang kanyang unang bangungot. Ang mundo ng bangungot nagising si Lando sa loob ng isang kakaibang mundo, mapula ang langit, kulay abo ang lupa, at tila may usok sa paligid. Wala siyang naririnig kundi ang pintig ng sariling puso. Sa kanyang harapan, may isang gusaling bato na animoy simbahan na luma at gumuho na. Sa pagpasok niya roon, nakita niya ang mga taong nakatayo, hindi gumagalaw, ngunit buhay. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, mapuputi ang mga mata, at walang emosyon ang mga mukha. Habang lumalakad siya, may isang bata ang biglang lumapit sa kanya. "Ikaw ba ang pipili?" tanong ng bata. "Pumili ng ano?" sagot ni Lando. Sa isang iglap, biglang umikot ang paligid. Ang gusali ay naging isang kuweba, madilim at may tubig sa sahig. Ang bata ay naging isang matandang babae, nakaputi, may mahahabang kuko, at may mata sa noo. Tandaan mo, Lando, ang bangungot ay minsang tinig ng katotohanan. Kung hindi mo ito pakikinggan, ikaw ay maliligaw. Ang kakaibang ritual dinala ng matandang babae si Lando sa gitna ng kuweba kung saan may isang bilog na altar. Sa altar ay may 6 na puting kandila, lahat ay nakasindi. Pinaupo siya sa gitna. "Ako si Kalima, ang tagabantay ng iyong diwa. Ikaw ay pumasok sa daigdig ng bangungot, hindi para takutin, kundi para subukin. Lando, kung nais mong makita ang yaman, kailangan mong sagutin ang 3 tanong." Tumango si Lando. Naramdaman niyang hindi niya ito matatakasan. Una, ano ang kayamanang pinakainaasam ng iyong puso? Sumagot si Lando, hindi pera kundi kaalaman. Gusto kong malaman kung totoo ang mga nilalang sa aklat at kung bakit ito itinago ng lolo ko. Pumikit si Kalima. Totoo ang sagot mo. Ikalawa, kung ang katotohanan ay magdudulot ng sakit, ipagpapatuloy mo pa ba? Kung sa dulo ay may pag-unawa, sagot ni Lando kahit nangangatal ang boses niya. Muling tumango ang matanda. Pangalawang kandila, patay na. Ikatlo, handa ka bang mawala para lamang makabalik ang isang mahal mo sa buhay? Dito siya natigilan. Naalala niya ang kanyang ina na namatay sa isang sakit noong bata pa siya. Naalala niya kung paano siya lumaki na halos lolo lamang ang kasama. Sa kabila ng pangarap at layunin na naig ang damdamin. Kung ibabalik ang nanay ko, kahit mawala ako, sagot niya. Pagkasagot niya, biglang lumiwanag ang paligid. Lahat ng kandila ay sabay-sabay na pumutok sa liwanag. Si Kalima ay naglaho at ang kuweba ay gumuho. Nahulog si Lando sa isang madilim na bangin. Pagkagising sa tunay na mundo, nagising si Lando na pawis at hingal na hingal. Malalim ang gabi at halos patay na ang apoy. Hindi niya alam kung gaano siya natulog, ngunit may kakaibang init ang kanyang dibdib. Hinawakan niya ang aklat na nasa tabi niya at laking gulat niya, may bagong pahina na naman. Sa pahina ay may nakasulat, sa pagsagot mo sa 3 tanong, binuksan mo na ang ikalawang pintuang landas. Maghanda ka sa susunod na bantay. May iginuhit ring bagong mapa na tila patungo sa isang lumang sementeryo sa gitna ng gubat. Mga sugat na hindi kita. Habang sinusundan ni Lando ang bagong ruta, napansin niyang may mga galos siya sa braso na hindi niya maalala kung saan niya nakuha. May mga marka ng kuko, tila galing sa pagkakalmot. Ang mas nakakabahala, may tatak sa kanyang balikat, hugis at sulok na may bilog sa gitna. Hinubad niya ang kanyang damit at tinakpan iyon ng panyo. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi na ito ordinaryong paglalakbay. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Pag-asa o bitad. Sa dulo ng bagong mapa ay isang buwang sa lupa, tinatawag sa aklat na lunod na libingan. Dito raw namamahinga ang mga kaluluwang hindi natuloy sa kabilang buhay. Ito raw ang daanan ng susunod na bahagi ng kanyang landas. Bago siya tuluyang tumuloy, napahinto siya. Tumingin siya sa langit, sa mga bituin na tila mas malayo kaysa dati. "Makung andito ka man, gabayan mo ako," bulong niya habang pinipisil ang luma nilang retrato sa kanyang wallet. At muling siyang lumakad, dala ang takot, tapang, at pag-asa, 3 bagay na sabay-sabay niyang niyayakap sa kanyang puso.
Matapos ang gabing puno ng bangungot at ang kakaibang mensaheng iniwan ng aklat, muling humarap si Lando sa bagong hamon, ang lunod na libingan. Ayon sa mapa sa aklat, ito ay matatagpuan sa pinakagitna ng gubat, kung saan ang lupa ay bas, at laging may usok na bumabalot sa kapaligiran. Hindi ito basta sementeryo, kundi isang lugar kung saan ang mga kaluluwang di makatahimik ay pinaniniwalaang nakakulong. Pagdating sa lunod na libingan pagkatapos ng 3 oras na paglalakad, narating ni Lando ang isang lugar na tila walang buhay. Ang mga puno ay tuyot at itim ang balat, at ang lupa ay malambot na parang lusak. May mga lapida ngunit wala ni isang pangalan ang nakaukit. Sa gitna ng lugar ay may maliit na hukay kung saan bumubulwak ang tubig, madilim, malapot, at amoy asupre. Habang pinagmamasdan niya ito, muling nagbukas ang aklat sa sarili nitong pahina. Doon ay nakasulat, sa lugar na ito, ang hindi matahimik ay binabantayan. Kung nais mong magpatuloy, kailangan mong makipag-usap sa tagapangalaga. Ang tagapangalaga ng mga kaluluwa biglang umihip ang malakas na hangin. Mula sa ilalim ng hukay, isang nilalang ang unti-unting umahon. Isa siyang matandang lalaki, hubad ang itaas na katawan, ngunit may mahahabang buhok na pilit tinatakpan ang mga mata. Ang balat niya ay kulay abo, at ang mga kamay ay mahahabat may mga itim na kuko. Sinong may lakas ng loob na gambalain ang katahimikan ng mga nalibing, bulong ng nilalang, habang ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Lando po ang pangalan ko, sagot ng binata, pilit na pinatatatag ang boses. Hinahanap ko ang lihim ng aklat at ang kayamanang tinatago ng mga nilalang ng dilim. Tahimik ang nilalang saglit. Tumingin ito kay Lando gamit ang mga matang natatakpan ng buhok. Marami nang dumaan dito. Lahat sila hindi na nakabalik. Bakit ikaw ang dapat payagang tumawid? Pagsubok ng mga kaluluwa sa isang kumpas ng kamay ng tagapangalaga, lumitaw sa paligid ni Lando ang mga aninong hugis tao. Lahat sila ay may lungkot sa mga mata, may tali sa leg, at tila umaasa ng kalayaan. Silang lahat ay biktima ng kasinungalingan, kasakiman, at takot. Bago ka makatawid, kailangan mong sagutin ang kanilang mga sigaw. Isa-isa silang lumapit kay Lando. Una, isang babae ang umiiyak. Iniwan ako ng asawa ko dahil sa yaman. Hindi ko natagpuan ang hustisya. Ikaw ba'y magtatakwil ng dangal para lang sa yaman? Lando, hindi ko hinahangad ang yaman para sa sarili. Ang katotohanan ang hanap ko para sa mga tulad mo na nawalan. Ikalawa, isang batang lalaki ang lumapit. Pumatay ako ng tao, hindi ko naisip ang kahihinatnan. Kung ikaw ay pinili para sa kapangyarihan, gagamitin mo ba ito sa tama? Lando, ang tunay na kapangyarihan ay hindi ginagamit sa pansariling layunin. Itatama ko ang mga mali kahit ako pa ang masaktan. Ikatlo, isang matandang lalaki ang tila bangkay na ang katawan. Dinala ako ng aklat sa kawalan. Hanggang ngayon, hindi ako matahimik. Bakit ka iba sa amin? Lando, dahil alam kong ang aklat ay hindi sa akin, kundi para sa mas malawak na layunin. At handa akong mawala basta maibalik ang kaayusan. Pagsang-ayon ng tagapangalaga muling nagsalita ang tagapangalaga. Ang iyong mga sagot ay hindi perpekto, ngunit may laman. Isa kang pusong hindi paganap, ngunit puno ng hangarin. Bago kita payagang lumampas, kailangan mong dalhin ito. Inabot niya kay Lando ang isang itim na bato na hugis puso. Mabigat ito at malamig sa kamay. Bato ito ng alaala. Sa bawat hakbang mo, mararamdaman mo ang bigat ng mga kaluluwang naiwan. Sa huling yugto ng iyong paglalakbay, kailangan mong ialay ito. Ang panibagong babala habang papaalis si Lando sa libingan, biglang sumiklab ang hangin. Ang aklat ay muling bumukas, at may lumabas na bagong mensahe. Ang sumunod mong dadaanan ay hindi gubat, kundi sarili mong dilim. Kung hindi ka pa handa sa katotohanan, ito na ang iyong huling hakbang. Napahinto si Lando. Tumingin siya sa bitbit na bato at sa aklat na tila buhay. Alam niyang habang tumatagal, mas lumalalim ang kanyang koneksyon sa misteryong ito. Ang kaluluwang kilala niya sa kanyang paglalakad palayo sa libingan, may isang figura siyang nakita sa gilid ng kanyang mata. Isa itong babae na nakaputing damit, nakatalikod. Lumapit siya rito, at laking gulat niya nang makilala ito, ang kanyang ina. Ma? Dahan-dahang humarap ang babae. Ngiti ang bumungad, ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin, anak. Minsan, ang mga tanong ay iniwan para hindi masaktan ang sumunod. Buhay ka ba? Tanong ni Lando. Hindi sumagot ang babae.
Sa halip, inilapat ang palad sa kanyang puso at biglang naglaho. Naiwan sa kamay ni Lando ang isang rosas na itim, malamig, at tila gawa sa anino. Pagtapos ng bahaging ito sa pagtatapos ng kabanatang ito, alam na ni Lando na hindi lang basta nilalang at ginto ang kanyang hinahanap, kundi ang pinagmulan ng lahat ng takot, pagkawala, at kaluluwa. At kung gusto niyang makarating sa dulo, kailangan niyang harapin hindi lang ang dilim ng daan, kundi ang dilim sa kanyang loob. Hindi pa man nakalalayo si Lando mula sa lunod na libingan, ramdam na niya ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang hangin ay naging mas mabigat, ang mga puno ay nagmistulang mga multo, bali-bali ang sanga, walang dahon, at tila nakatingin sa kanya. Sa kanyang harapan ay isang daan na tuwid at mahaba, ngunit mapusyaw ang kulay ng lupa, parang abo. Sa mga gilid nito ay may mga pangil na bato, mistulang mga ngipin ng halimaw na animoy handang isara ang daan anumang oras. Sa kanyang aklat, muling lumitaw ang pahina, ang susunod mong tatahakin ay ang daang walang balik. Bawat hakbang dito ay pagsubok ng iyong alaala. Dito mo malalaman ang katotohanang pilit itinago ng iyong dugo. Pagpasok sa daang walang balik sa unang hakbang pa lang ni Lando sa daan, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang paligid ay naging malamig at tila nawawala ang kulay. Ang tunog ng kanyang yabag ay kumakalat sa kawalan, habang may mga bulong na dumadaan sa kanyang tenga, mga boses ng hindi kilalang nilalang. Hindi mo kakayanin, bakit ka pa nagpapatuloy? Siya rin ay naglakad dito, at hindi na nakabalik, itinuloy niya ang paglalakad, pilit na pinatatatag ang loob. Ngunit sa bawat 10 hakbang, isang alaala mula sa kanyang pagkabata ang biglang lumilitaw sa paligid. Mga lumang larawan ng kanyang lolo, ang kanilang kubo, at ang gabing nakita niyang umiiyak ito habang hawak ang lumang aklat. Pagbabalik sa nakaraan sa isang iglap, ang buong paligid ay naging kopya ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Nakaupo ang kanyang lolo sa silong ng bahay, tahimik na nagbabasa ng aklat. Bata pa si Lando sa eksena, nakasilip sa likod ng pinto. "Lolo, ano po yan?" tanong ng batang Lando. "Aklat ito ng mga anino. Hindi ito para sa mga bata, apo. Pero balang araw, ikaw rin ang hihawak nito." Habang pinagmamasdan niya ang alaala, biglang dumilim ang paligid. Ang kanyang lolo ay biglang nag-iba ang anyo, ang balat ay tumigas, ang mga mata ay naging itim, at mula sa kanyang likod ay may lumabas na mahahabang sungay. "Ang katotohanan ay may halagang hindi mo pa kayang bayaran, apo," bulong ng nilalang na lolo. Biglang naglaho ang lahat. Ang katotohanang itinago nagpatuloy sa paglalakad si Lando. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti nang nahuhubog ang tanong na hindi niya kayang isara, ano ba talaga ang koneksyon ng aking lolo sa aklat? At bakit tila siya ay hindi isang ordinaryong tao? Sa panibagong pahina ng aklat, isang lumang liham ang lumitaw. "Lando, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nakarating ka na sa dulo ng daang ito. Ako'y hindi mo totoong lolo. Isa akong tagapangalaga ng aklat. Ipinanganak ka para sa misyon, hindi para sa isang normal na buhay." Nagpatuloy ang liham, ang iyong ina ay isa ring tagapangalaga. Ngunit noong nalaman niyang kailangang ialay ang kanyang alaala para mapanatili ang balanse ng dilim at liwanag, pinili niyang tumalikod. Kaya't pinarusahan siya ng aklat at siya ay nawala sa iyong mundo. "Pinili kong alagaan ka upang matupad ang hula. Ang yaman ng aswang ay hindi ginto, kundi kapangyarihang magpanatili ng balanse ng mga mundo. At ikaw, Lando, ay piniling maging susunod na tagapag-ingat." Ang pagsubok ng alaala sa kalagitnaan ng daan, tumigil si Lando sa isang bilog na altar. Mula rito ay tumindig ang 4 na figura, mga nilalang na nababalot ng itim na tela. Isa-isa silang nagsalita. "Una, kung tatanggalin namin ang lahat ng alaala mo sa iyong ina, magiging mas madali ang iyong misyon. Pumapayag ka ba? Ikalawa, kung bibigyan ka namin ng kapangyarihan ngayon, ngunit hindi mo na makikita ang iyong tunay na sarili, tatanggapin mo ba? Ikatlo, kung sa dulo ng lahat ng ito ay wala kang gantimpala, kundi pagkalimot, magpapatuloy ka pa ba? Ikaapat, kung ang lihim ng yaman ay magpabago sa iyo, handa ka bang mawala ang pagiging tao mo?" Tumigil si Lando. Huminga ng malalim. At muling tumingin sa kanyang puso. "Hindi ko hinanap ang yaman para sa sarili ko. Kung ito ang kapalit ng katotohanan, tanggap ko. Basta ako ang pipili kung sino ang magiging ako." Paglabas sa daang walang balik matapos ang kanyang sagot, naglaho ang mga nilalang. Ang altar ay nawasak at ang daan ay muling nagbukas sa isang liwanag. Lumakad si Lando at sa kanyang likuran ay unti-unting naglaho ang daang kanyang tinahak.
Sa harapan niya ngayon ay isang masukal na bahagi ng gubat, mas madilim, mas tahimik. Ngunit sa gitna nito ay isang bahay na bato, tila matanda ng santuaryo, balot sa lumot at anino. Sa pinto nito ay may nakasulat sa sinaunang sulat, narito ang puso ng kayamanang tinatago ng mga aswang. Sa loob, matutuklasan mo ang pinagmulan ng lahat. Tapos rin ang part 5. Sabihin mo lang ang next para ituloy ko ang part 6, ang bahay ng mga anino at ang itinatagong yaman ng aswang. Sa harapan ng misteryosong bahay na bato na natatakpan ng lumot at anino, tumigil si Lando at muling tinignan ang aklat. Wala itong bukas na pahina ngayon. Tila sinasabi nitong oras na para harapin niya ang susunod na yugto ng kanyang misyon nang wala ng gabay. Ang pagpasok sa bahay ng mga anino, maingat na binuksan ni Lando ang matandang pinto. Kumalabog ito na tila hindi pa nabubuksan sa napakahabang panahon. Sa loob, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng bulok na kahoy. Wala ni isang kasangkapan, maliban sa mga anino na gumagalaw sa pader, kahit walang ilaw o liwanag. May hagdang pababa sa ilalim ng bahay. Bumaba si Lando at sa bawat hakbang ay tila mas bumibigat ang kanyang katawan. Ang mga anino sa paligid ay dumarami at tila sinusundan ang bawat galaw niya. Ang silid ng salamin sa pinakailalim, may isang silid na may bilog na altar sa gitna. Sa paligid nito ay 12 salamin, lahat ay may iba't ibang nilalaman. Isa-isang lumitaw ang mga imahe ng kanyang sarili, may batang Lando, may matandang Lando, may Lando na parang halimaw, at isa pa na tila bangkay. Ano to, bulong niya. Biglang lumitaw ang isang aninong may hugis tao, tila babae. Nagsalita ito gamit ang pamilyar na tinig ng kanyang ina. Ito ang mga posibleng ikaw. Sa lugar na ito, kailangan mong harapin ang sarili mong anino. Ang labanan ng sarili, lumapit ang Lando na halimaw mula sa salamin at lumabas sa altar. May matatalas na kuko, itim ang balat at pulang mata. Sumugod ito at inatake si Lando. Naibaba siya sa sahig, pero bago siya tamaan, biglang umilaw ang rosaryong iniwan ng kanyang ina. Napaurong ang halimaw. Sa ilaw, unti-unti itong nagbalik sa anyo ng isang normal na Lando. Ito'y lumuhod at tumingin sa kanya. Ikaw ang pwedeng maging ako. Kung papayag kang lamunin ng takot, kapangyarihan ang kapalit. Tumayo si Lando at hinawakan ang kanyang anino. Hindi kita itataboy. Bahagi ka ng aking pagkatao. Pero hindi ikaw ang magkokontrol sa akin. Pagkatapos ng mga salitang ito, ang anino ay naging alikabok at naglaho. Ang itinatagong kayamanan sa gitna ng altar ay may bukas na butas. Mula rito, bumangon ang isang lumang kahon na gawa sa ginto, ngunit balot ng kadiliman. Sa ibabaw nito ay may ukit, ang tunay na yaman ay hindi nabibili. Ito'y kaalaman na maaaring magpabagsak sa buong mundo. Binuksan ni Lando ang kahon. Sa loob nito ay hindi pera o alahas, kundi isang pangalawang aklat, mas luma at mas mabigat kaysa sa una. Nang hawakan niya ito, agad itong bumukas at nagsimulang magsulat ng sarili nitong laman, Lando, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng balanse. Sa iyong mga kamay ay ang kaalaman ng mga nilalang ng dilim at liwanag. Alamin mong hindi ka na basta tao at hindi ka rin halimaw. Ikaw ay tagapamagitan. Paglitaw ng mga nilalang mula sa anino ng silid, unti-unting nagsilabasan ang mga nilalang na akala ni Lando'y kathang isip lamang. May tikbalang, kapre, manananggal, duwende at iba pa. Lahat sila'y nakatingin sa kanya, hindi galit, kundi tila may paghanga. Ang pinakamatanda sa kanila, isang matangkad at balbasaradong nilalang, ang nagsalita. Matagal na naming hinihintay ang bagong tagapag-ingat. Ang kayamanang hinahanap mo ay hindi para sa iyo lamang, kundi para sa balanse ng mundo namin at ng mundo ninyo. Ang mga tao ay hindi handa sa ganitong kaalaman. Kaya ang papel mo ngayon ay panatilihin ang lihim, habang ginagamit ang kaalaman para protektahan silang hindi alam na kailangan nila ng tulong. Ang sumpa ng aklat ngunit may kapalit. Ang pangalawang aklat ay may sumpa, hindi niya ito maaaring ibahagi sa sinuman. At habang siya ay tagapag-ingat nito, unti-unti siyang mawawala sa alaala ng ibang tao, kasama na ang kanyang pamilya. Handa ka ba? Tanong ng matandang nilalang. Tinignan ni Lando ang aklat at ang rosaryo ng kanyang ina. Ramdam niyang ito ang pinili niya at ito rin ang landas na ipinasa sa kanya ng mga nauna. Kung ito ang magiging kabayaran ng kapayapaan. Handa ako. Ang seremonyang pagtanggap nagsagawa ng ritual ang mga nilalang. Uminog sila sa paligid ni Lando habang inawit ang sinaunang wika ng kadiliman at liwanag.
Sa gitna, umangat ang aklat at lumutang sa kanyang harapan. Pagkatapos ng seremonya, biglang lumiwanag ang buong silid. Sa isang kisap mata, nagising si Lando sa isang kubo, parang panaginip lang ang lahat. Ngunit hawak pa rin niya ang aklat, at nasa dibdib niya ang parehong rosaryo. Wala na ang bahay ng mga anino. Pagbalik sa mundo ng tao pag-uwi ni Lando sa kanilang baryo, napansin niyang wala nang nakakakilala sa kanya. Ang kubo nila ay ibang pamilya na ang nakatira. Ang mga taong malapit sa kanya ay tila wala siyang alaala. Ngunit kahit masakit, alam niyang bahagi ito ng sumpa. Tumungo siya sa bundok, kung saan itinayo niya ang isang bagong kubo ng mga alaala, isang lihim na lugar kung saan itatago niya ang mga kasaysayan, lihim, at kwento ng mga nilalang ng dilim. Ilang buwan na ang lumipas mula nang maging tagapag-ingat ng aklat si Lando. Sa kanyang maliit na kubo sa bundok, araw-araw niyang pinagninilayan ang mga nilalaman ng pangalawang aklat, ang aklat ng balanse. Iba't ibang nilalang ang palihim na bumibisita sa kanya, mga engkanto, duwende, at maging ilang dating kaaway ng kanyang lahi. Lahat sila'y dumadalo upang kumonsulta, humingi ng tulong, o maghatid ng babala. Ngunit isang gabing tahimik, isang nilalang ang bumaba mula sa kabundukan, isang aninong mas matanda kaysa sa kahit sinong aswang. Ang gabi ng malakas na kidlat sa gitna ng malakas na ulan at walang tigil na kulog, biglang nabasag ang salamin ng kanyang kubo. Sa pinto'y may nakatayong nilalang, matangkad, nakabalot sa itim, at may mga mata na parang apoy. Hindi ito nagsalita, ngunit ramdam ni Lando ang matinding presensya. Hindi ito basta-bastang nilalang. Tila ba ang paligid ay lumiliit sa kanyang paglapit. Biglang bumukas ang aklat at naglabas ng babala. Siya Benhi, nawawalang halimaw, ang pinakamatandang aswang na pinalayas ng mga unang tagapag-ingat. Kung siya ay muling babalik, magugunaw ang balanse ng dalawang mundo. Ang laban sa panaginip ng gabing iyon, hindi nakatulog si Lando. Ngunit sa kanyang pag-idlip, napunta siya sa isang panaginip kung saan ang buong mundo ay tila sinasakop na ng dilim. Ang mga tao ay alipin ng takot. Ang langit ay pulang apoy. Sa gitna ng lahat ay ang halimaw, hawak ang parehong aklat. Ang kaalaman ay hindi dapat itinatago, kundi ginagamit para sa paghahari, bulong ng halimaw. Nagising si Lando na pawis, at agad niyang naramdaman ang panginginig ng lupa. Ang halimaw ay totoo, at siya'y dumarating. Ang pagpupulong ng mga nilalang tinawag ni Lando ang lahat ng nilalang ng dilim at liwanag sa isang lihim na pagtitipon. Dumating ang mga pinuno ng mga engkanto, diwata, kapre, tikbalang, at maging ang ilang aswang na tumalikod na sa kadiliman. Ang pagbabalik ni itim na likha, ang halimaw ng sinaunang panahon, ay nagbabadya ng pagkawasak. Hindi na natin kayang pigilan ito kung hindi tayo magsasama-sama. Ngunit nagduda ang ilan. Bakit ikaw ang dapat naming sundan? Isang tao lamang na may hawak ng aklat, sigaw ng isang tikbalang. Ibinuka ni Lando ang aklat, at mula rito ay lumabas ang mga nilalang ng liwanag, mga tagapagbantay ng balanse. Pati ang anino ng dating tagapag-ingat ay lumitaw. Siya ang pinili ng aklat. Siya ang huling bantay. Ang pagkilos ng halimaw habang nagaganap ang pulong, sinimulan na ng halimaw ang kanyang plano. Isa-isang nawawala ang mga tagapangalaga ng mga sinaunang lihim. Sinisira niya ang mga lugar kung saan nakabaon ang mga sinaunang anting-anting. At pinapakawalan niya ang mga nilalang na matagal nang ibinilanggo sa ilalim ng lupa. Ang layunin ng halimaw, pagsamahin ang mundo ng tao at ng dilim, at siya ang mamumuno sa iisang imperyo. Ang pagsasanay ni Lando, alam ni Lando na hindi sapat ang kanyang lakas. Kaya araw-araw siyang nagsanay. Ginamit niya ang kapangyarihan ng dalawang aklat, pinagsanay ang katawan at isip, at sinubukang pag-isahin ang dilim at liwanag sa kanyang loob. Dumating rin ang matandang diwata na si Mataya, na nagturo sa kanya ng sinaunang dasal na kayang ihiwalay ang kaluluwa sa katawan, isang teknik upang makalaban sa espiritual na anyo. Lando, sa labanang ito, hindi sapat ang lakas ng katawan. Kailangang buo ang loob at malinaw ang puso. Ang unang banggaan ng sumiklab, ang unang banggaan, sinugod ng halimaw ang pinakamalakas na engkantadong lungsod sa ilalim ng lupa, ang puso ng apoy. Tinulungan ni Lando ang mga nilalang, ngunit natalo pa rin sila. Maraming nasugatan. Isa sa mga pinuno ng diwata ang nasawi. Hindi natin siya kayang tapatan sa kanyang mundo, bulong ng isang duwende. Pero si Lando ay may naiibang plano. Ang huling bantay ng aklat, muling bumalik si Lando sa kanyang kubo at binuksan ang huling pahina ng aklat. Sa pahinang iyon, may sulat na tila isinulat para sa kanya matagal na,
kung dumating ang oras na ang balanse ay tuluyang masisira, ang tagapag-ingat ay kailangang ialay ang kanyang buong alaala upang muling isara ang ugnayan ng dalawang mundo. Ang iyong alaala ay magiging kandado. Ang iyong pagkatao ay magiging susi. Nalungkot si Lando. Kung gagawin niya ito, hindi lamang siya mawawala sa alaala ng mga tao, maging siya ay makakalimot kung sino siya. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito ang tungkulin ng huling bantay. Paghahanda sa huling laban, muling tinipon ni Lando ang mga natitirang nilalang. Hindi ko hinihiling na lumaban kayo para sa akin. Lumaban kayo para sa mundo natin, para sa mga taong hindi alam na may nilalang na pumipigil sa kadiliman sa bawat gabi. Lahat sila ay tumahimik. Ngunit unti-unting yumuko ang bawat isa bilang tanda ng pagsang-ayon. Ang laban ay nalalapit. Ang halimaw ay papunta na. Sa pagsikat ng araw, nagsimula ang paggalaw ng lahat ng nilalang sa mundo ng dilim at liwanag. Ito na ang araw ng huling laban, ang pagbubuno sa pagitan ng tagapangalaga at ng sinaunang halimaw. Ang hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ay unti-unting nabubura. Lahat ay nasa bingit ng kabuluhan. Sa tuktok ng bundok ng Alingaungaw, kung saan pinaniniwalaang naroon ang huling pinto ng balanse, doon magaganap ang labanan. Paglalakbay patungo sa bundok, tahimik ang lakad ni Lando sa gitna ng kabubatan. Kasama niya ang ilang piling nilalang, si Mataya, ang diwata ng liwanag, si Tamor, ang duwendeng mandirigma, at si Huno, ang tikbalang na tumiwalag sa madilim na panig. Bitbit ni Lando ang dalawang aklat, isa sa dibdib, isa sa balikat. Habang palapit sila sa tuktok, pakiramdam ni Lando ay parami ng parami ang bigat sa kanyang katawan. Hindi ito pisikal na pagod. Ito ay bigat ng pagpapaalam sa kanyang pagkatao, sa kanyang nakaraan, at sa lahat ng alaala ng buhay bilang tao. Ang pagbukas ng huling pintuang yaman sa pinakatuktok, isang malaking pintuang bato ang nakatayo. May ukit ito ng araw at buwan, ng liwanag at dilim. Sa gitna, may puwang para sa dalawang aklat. Ipinuwesto ni Lando ang mga aklat. Biglang lumiwanag ang paligid at unti-unting bumukas ang pinto. Mula rito ay lumabas ang itim na likha, ang sinaunang halimaw. Ang paligid ay biglang naging madilim. Umiiyak ang langit at parang gumuho ang mga bundok sa lakas ng enerhiya. Isa ka lang na mortal. Ibibigay mo ba talaga ang sarili mo para sa mga hindi ka na naaalala, pang-uuyam ng halimaw? Ngunit tumindig si Lando. Ang kabutihan ay hindi kailangang maalala upang manatiling totoo. Ang sukdulang laban naglaban ang dalawa. Espiritu laban sa espiritu. Liwanag laban sa dilim. Ang lupa ay yumanig, ang hangin ay naging apoy. Ang mga nilalang ay lumaban din sa paligid, ang diwata at kapre, ang engkanto at tikbalang, lahat ay nagkaisa. Ginamit ng halimaw ang lakas ng nakalipas, mga sumpa, takot at kasakiman. Ngunit ginamit ni Lando ang lakas ng pag-asa, pananampalataya at sakripisyo. Hindi siya tumigil kahit sugatan na, kahit halos wala ng lakas. Ang sakripisyo ng alaala nang dumating ang pinakamatinding sandali ng laban, binuksan ni Lando ang huling pahina ng aklat ng balanse. Doon ay naroon ang sinaunang dasal ng pagsasakripisyo, isang ritual na bubura sa kanyang buong alaala upang maisara ang mundo ng mga nilalang at ng tao. Sa ngalan ng liwanag at dilim, sa pagitan ng kahapon at ngayon, iniaalay ko ang sarili. Habang binibigkas ito, nagsimulang mabura ang lahat ng alaala sa kanya, ang mukha ng kanyang ina, ang pangalan ng kanyang baryo, maging ang dahilan kung bakit siya naroroon. Ngunit sa kabila nito, ang puso niya ay hindi kailanman naligaw. Ang pagsasara ng mundo ng mga nilalang mula sa pagsabog ng liwanag, nilamon ng pintuang bato ang halimaw. Isinara nito ang lagusan sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga nilalang ay muling bumalik sa kani-kanilang lugar, ligtas at payapa. Ngunit si Lando wala na. Hindi sa siya'y namatay, kundi siya'y naging bahagi na ng aklat mismo. Mula noon, ang bundok ay naging tahimik. Wala nang mga halimaw. Wala na ring nakakaalala kay Lando, maliban sa mga nilalang ng dilim at liwanag. Pagbalik sa katahimikan isang araw, isang batang lalaki ang nawala sa gubat. Hinahanap siya ng kanyang mga magulang, ngunit walang makakita. Ngunit makalipas ang 2 gabi, bumalik siya, ligtas, at may hawak na rosaryo. Sabi ng lalaki sa bundok, bantayan ko raw to, sabi niya, baka dumating ang oras na kailangan muli ang tagapangalaga. Ang bata ay hindi na rin naalala ang mukha ng lalaki. Ngunit ramdam niya ang init ng kamay nito sa kanyang puso.
Ang kwento ay buhay pa rin hanggang ngayon, sa tuwing may bulong ng hangin sa kabubatan, sinasabi ng matatanda na naroroon pa rin ang bantay ng balanse. Hindi na siya tao. Hindi na rin siya nilalang. Siya ay alaala, isang kwento, isang alamat na magbabantay sa pagkakahiwalay ng dalawang mundo. At ang aklat, ayon sa alamat, ay muling magbubukas kapag may isang pusong handang ibigay ang lahat, kapalit ng kapayapaan ng iba. Kung gusto mo ng alinman sa mga sumusunod, sabihin mo lang, buong script na pinagsama mula part 1 hanggang part 8 for narration recording. Gusto mong gumawa ako ng part 2 sequel sa kwentong ito, halimbawa, ang muling pagbukas ng aklat. Gumawa ng YouTube script, voiceover, o cinematic story adaptation mula sa bawat bahagi. Mag-edit sa estilo o magdagdag ng mas madugong eksena, aswang transformation, o action scene para mas nakakainganyo. Sabihin mo lang kung anong susunod mong gustong ipagawa. Sequel scene, ang muling pagbukas ng aklat at pagbalik ng kadiliman, tagpo, malamig na gabi sa bundok, ilang taon matapos ang huling laban sa tahimik na gabi, naglalakad ang batang lalaki na may hawak na rosaryo mula sa pagtatapos ng kwento. Ngayon, siya na ang tinaguriang bagong tagapangalaga ng aklat. Ngunit may kakaibang nararamdaman siya, isang malamig na hangin, tila may bumabangong mabangis sa paligid. Biglang nagliwanag ang rosaryo sa kanyang kamay at may narinig siyang bulong mula sa hangin, hindi pa tapos ang kwento, nagbabantay kami sa dilim di. Sa malayong bahagi ng kagubatan, isang anino ang gumagalaw. Ang halimaw na naipit noon ay unti-unting nagbabalik, at may bagong layunin, bawiin ang nawalang kapangyarihan, at ang mga natitirang bahagi ng aklat. Kung gusto mo, pwede kong isulat ito sa full 1,000 word script para mas detailed at cinematic. Tagpo. Isang madilim na kuweba sa ilalim ng bundok habang unti-unting sumisikat ang araw sa silangan. Sa kailaliman ng bundok, may isang lugar na matagal nang nakalimutan ng tao. Isang kuweba na pinagmumulan ng malamig na hangin at kakaibang enerhiya. Dito, isang lihim ang unti-unting bumabangon. Sa gitna ng madilim na kuweba, may nakatambay na nilalang, isang bagong halimaw na ipinanganak mula sa nawasak na puwersa ng lumang halimaw. Ang nilalang na ito ay may mga matang naglalagablab ng apoy, at balat na parang usok na dahan-dahang naglalaho at bumubuo muli. Sa kanyang kamay, hawak nito ang isang bahagi ng nawalang aklat, isang pahina na naglalaman ng isang malakas na sumpa. Ako ang magiging hari ng dilim, wika ng nilalang, habang pinagmamasdan ang sinag ng araw na pumapasok sa kuweba. Sa kabilang dako, si Lando, ang batang lalaki mula sa naunang kwento, ay nakakaramdam ng kakaibang pangamba. Hindi pa tapos ang laban, wika niya sa sarili. Kailangan kong hanapin ang sagot bago muling masira ang balanse. Gusto mo bang ituloy ko ito at buuin ng buo para sa susunod na kabanata? Sabihin mo lang. Tagpo, sa isang lihim na gubat, sa ilalim ng punong matanda, nasa ilalim ng malaking punong kahoy si Lando, kasama ang mga matandang diwata, kapre, at ilang nilalang ng liwanag na tagapagtanggol ng mundo. May seryosong usapan silang ginaganap. Ang sumpa ng pahina ay nagsisimula ng kumalat. Kung hindi natin ito mapipigilan, muling mawawasak ang hangganan ng mundo ng tao at nilalang, paliwanag ni Mataya, ang diwata. Kailangan nating hanapin ang piraso ng aklat na hawak ng halimaw sa kuweba, bago niya ito magamit para sa kasamaan, dagdag ni Tamor, ang duwende. Tumango si Lando habang pinipilit kalmahin ang sarili. Hindi ko papayagan na mangyari ulit ang nakaraan. Handa na akong harapin muli ang dilim. Sa gitna ng pagtitipon, biglang umilaw ang rosaryo ni Lando, tanda ng paparating na panganib. Huling paalala. Ang laban ay nagsisimula na, wika ng boses mula sa rosaryo. Kung gusto mo, pwede natin gawing mas dramatic, action-packed, o mysterious. Sabihin mo lang. Tagpo, madilim na kuweba sa bundok, gabi na kasama si Lando at ang mga tagapagtanggol, lumalapit sila sa kuweba na pinaniniwala ang tirahan ng bagong halimaw. Ang hangin ay malamig, may kasamang mga kaluskos ng mga insekto at malalakas na alon ng hangin. Tahimik na naglalakad ang grupo, hawak-hawak ang mga armas na gawa sa kahoy, bakal, at mga mahiwagang bato. Mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa loob, sabi ni Tamor habang nakamasid. Pagpasok nila sa kuweba, unti-unting naglalabas ng mga anino ang pader, at ang dilim ay nagmumukhang nabubuhay. Biglang lumabas ang nilalang na may apoy sa mga mata. Napuno ang kuweba ng matinding init at tunog ng sigaw. Hindi kayo dapat pumasok dito, galit nitong sigaw. Nagkaisa ang grupo at nagsimula ang labanan.
Ginamit ni Lando ang liwanag mula sa rosaryo upang maipakita ang landas sa gitna ng kadiliman. Cliffhanger, habang naglalaban, napansin ni Lando na ang halimaw ay unti-unting lumalapit sa isang lihim na butas sa kuweba, tila may tinatago siyang mas malaking plano. Sabihin mo lang kung gusto mo pa ng next scene o detalye sa laban. Tagpo, sa loob ng kuweba, malapit sa lihim na butas, habang abala sa pakikipaglaban si Lando at ang mga kasama niya, napansin niyang palihim na lumalapit ang halimaw sa isang maliit na butas sa pader ng kuweba. Halatang tinatago nito ang isang malalim na lihim. Pinutol ni Lando ang labanan sandali at tinawag ang mga kasama. May lihim na daan dyan. Kailangan nating tuklasin ito bago siya makalayo. Sumunod sila, kahit naramdam ang panganib sa bawat hakbang. Pagpasok sa lihim na silid pagpasok nila sa maliit na kuweba, napansin nilang puno ito ng mga sinaunang simbolo at ukit sa bato. Sa gitna ay may pedestal kung saan nakalapag ang isang kahon, ang kahon ng mga naiwang piraso ng aklat. Binuksan ni Lando ang kahon at nakita niya ang mga pahina na may nakasulat na mahika, isang mas makapangyarihang sumpa na pwedeng magwasak sa pagitan ng mundo ng tao at mga nilalang. Pagkabalisa biglang naramdaman nila ang pag-iling ng lupa at isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa ibabaw ng kuweba. Kailangan nating bumalik at labanan ang halimaw bago masira ang lahat, sigaw ni Mataya. Cliffhanger, habang pauwi sila, nakatagpo sila ng kakaibang nilalang, isang taong may itim na balabal na hindi pa nila nakikita, na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sabihin mo kung gusto mo pang ipagpatuloy ang kwento. Tagpo, sa labas ng kuweba, sa gilid ng kagubatan, dapit hapon na paglabas ni Lando at ng kanyang grupo mula sa kuweba, sinalubong sila ng malamig na hangin. Ang paligid ay tila nanahimik, pero may kakaibang presensya na hindi nila makita agad. Mula sa lilim ng mga puno, unti-unting lumabas ang isang matandang lalaki na may puting balabal at hawak ang isang mahabang tungkod. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag, at ang aura niya ay nagdadala ng kapayapaan, ngunit may bahid ng misteryo. Ako ang mahiwagang tagapagbantay, ang mahina pero matatag na tinig nito. Matagal na akong nagbabantay sa hangganan ng dalawang mundo. Alam ko ang iyong laban, Lando. Pag-uusap ng dalawa ikinuwento ng tagapagbantay na may mga lihim na kapangyarihan ang aklat na maaaring gamitin upang mapawi ang sumpa o tuluyang sirain ang mundo ng mga nilalang. Ngunit sa kabilang banda, may mas madilim na puwersa rin na naghihintay sa pagkakataong wasakin ang balanse ng mundo. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito, sabi ng tagapagbantay. Kailangan mong alamin ang mga lihim ng aklat at ang tunay na kapangyarihan nito. Pangako ni Lando. Tumango si Lando, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaang masira ang mundong ito. Handa akong gawin ang lahat para sa kapayapaan. Cliffhanger, ngunit sa dilim ng gubat, may mga matang sumusubaybay sa kanilang pag-uusap, mga mata ng mga nilalang na hindi pa nagpapakita. Sabihin mo kung gusto mo ng next scene o may gustong idagdag. Tagpo, lihim na kubo sa gitna ng kagubatan, gabi na sa loob ng kubo, nagtipon-tipon si Lando, ang mga diwata, kapre, duwende, at ang mahiwagang tagapagbantay. Masigasig silang nag-uusap ukol sa estratehiya para sa nalalapit na digmaan. Hindi lang ito laban ng lakas, paliwanag ng tagapagbantay. Kailangan din natin ng karunungan at puso. Ipinakita ng tagapagbantay ang isang sinaunang mapa na nagpapakita ng mga mahahalagang lugar sa bundok na kailangang bantayan. Pagsasanay ni Lando sa isang maliit na bakuran, pinapagsanay si Lando upang mas mahasa ang kanyang mga kakayahan, ang paggamit ng liwanag mula sa rosaryo at pag-unawa sa mga sinaunang dasal. Habang nagsasanay, nararamdaman ni Lando ang pagod ngunit mas matindi ang determinasyon. Mensahe mula sa dilim. Habang abala sila, may dumating na mensahe mula sa dilim, isang liham na isinulat gamit ang dugo sa balat ng hayop, na may babalang, ang pagdating ng gabi ay simula ng inyong pagkawasak. Pagtatapos ng eksena nagtinginan ang lahat, seryoso ang mga mukha. Alam nilang malapit na ang laban at wala nang atrasan. Sabihin mo lang kung gusto mo ng susunod na eksena. Nasa tuktok ng bundok si Lando kasama ang mga tagapagtanggol, mga diwata, kapre, at ang mahiwagang tagapagbantay. Nakaharap nila ang halimaw na may apoy sa mga mata, dala ang buong kapangyarihan ng naiwang aklat. Naglakad si Lando patungo sa halimaw, hawak ang rosaryo na nagliliwanag. Hindi kita hahayaan sirain ang mundo namin, matatag niyang sabi. Nag-umpisa ang malupit na labanan, ang liwanag ng rosaryo, laban sa kadiliman ng sumpa. Nagpalitan sila ng mga mahika at enerhiya, habang ang lupa ay nanginginig at ang hangin ay umiikot.
Sa gitna ng laban, ginamit ni Lando ang mga natutunang dasal mula sa aklat at nagpakita ang mga tagapagtanggol ng kanilang tunay na lakas. Pagwawakas ng laban sa huling sandali, pinagsama ni Lando ang lahat ng kapangyarihan at inilapat sa rosaryo na naglabas ng malakas na liwanag na tumagos sa halimaw. Ang halimaw ay unti-unting nawala, ang sumpa ay nawasak, at ang balanse ng mundo ay naibalik. Bagong bukang liwayway pagkatapos ng laban, bumalik ang katahimikan sa kabubatan. Nagpasalamat si Lando sa mga kasama, at naisip niyang ang tunay na yaman ay hindi ang aklat o kapangyarihan, kundi ang pagkakaibigan, tapang, at pananampalataya. Pangwakas na linya, ang kwento ay hindi lang tungkol sa yaman na natagpuan, kundi ang lakas ng puso na nagtagumpay sa dilim. Kung gusto mo, pwede kong gawing mas detailed o dagdagan ng dialogo para maging full 1,000 words ang eksenang ito. Sabihin mo lang. Kung gusto mo pa ng karagdagang kwento o bagong kabanata bilang sequel, pwede tayong gumawa ng bagong kwento base sa mga natitirang misteryo o bagong panganib. Sabihin mo lang kung gusto mo ng bagong simula, dagdag pa na kabanata, o ibang tema. Ano ang gusto mo? New Scene, ang bagong bantay ng aklat, tagpo, isang liblib na baryo, ilang buwan matapos ang huling laban ipinakita si Lando na nagtuturo sa mga bata ng baryo tungkol sa mga alamat ng aswang at ang kahalagahan ng pagkakaisa at tapang. Biglang may dumating na lihim na mensahe mula sa mahiwagang tagapagbantay na nagsasabing may bagong banta sa mundo, isang nilalang na mas makapangyarihan pa sa mga dating halimaw. Lando, hindi pa tapos ang laban para sa atin. Kailangan nating maghanda. Kung gusto mo, maaari kong isulat ito sa mas detalyadong 1,000 word na kwento. Sabihin mo lang kung go na. New Chapter Scene 1, ang pagbabalik ng kadiliman, tagpo. Isang madilim na gabi sa isang malayong bayan, isang mahiwagang kidlat ang pumailan lang sa madilim na ulap, kasabay ng isang malakas na kulob na yumanig sa buong bayan. Sa isang abandonadong bahay, may isang matandang lalaki na bumubulong ng mga sinaunang salita, habang hawak ang isang itim na libro. Ito ang susi para muling buhayin ang mas makapangyarihang nilalang na nagbabantay sa isang mas matinding sumpa. Si Lando, ngayon ay mas matanda na, ay nakatanggap ng panibagong babala mula sa mahiwagang tagapagbantay. Hindi pa tapos ang laban. Handa ka na ba sa muling pagharap sa kadiliman? Gusto mo bang isulat ko ito ng buo para sa bagong kabanata? Sabihin mo lang. Since you want to continue, here's the next scene in this new chapter. New Chapter Scene 2, paglalakbay sa dilim, tagpo. Sa gitna ng madilim na kagubatan, gabi si Lando ay naghahanda na muli sa kanyang paglalakbay. Kasama niya ang ilang mga matatalik na kaibigan mula sa nakaraang laban, ang Diwata Mataya, ang Kapre Tamor, at ang mahiwagang tagapagbantay. May dala silang mga kagamitan at sinaunang gamit upang harapin ang bagong panganib. Habang lumalalim sila sa gubat, naririnig nila ang mga kakaibang tunog, mga bulong at mga hagik-hik mula sa mga anino. Kailangan tayong maging alerto. Hindi tulad ng dati, mas mapanganib ang kalaban, sabi ni Mataya. Biglang may nakita silang kumikislap na ilaw mula sa gilid ng daan. Ano ang gusto mong mangyari dito? Gusto mo bang ipagpatuloy ko ito ng buo? Sure. Ito ang susunod na eksena ng bagong kabanata, New Chapter Scene 3, ang lihim ng kumikinang na ilaw, tagpo, sa tabi ng madilim na kagubatan, malapit sa ilaw na kumikislap palapit si Lando at ang grupo sa kumikinang na ilaw. Nang kanilang lapitan, nakita nila ang isang maliit na paru-paro na may kakaibang gintong liwanag sa mga pakpak. Biglang nagpakita ang isang batang babae na tila nagmumula sa ilaw. Ako si Tala, sabi ng bata. Ako ang tagapag-alaga ng lihim na yaman na hinahanap niyo. Si Tala ay nagkwento tungkol sa isang sagradong bato na nakatago sa puso ng kabubatan, at ang bato ay may kapangyarihang labanan ang bagong kadiliman. Ngunit may babala si Tala, maraming panganib ang nagbabantay. Hindi ito basta-basta makukuha ng sinuman. Nagdesisyon ang grupo na sundan si Tala upang tuklasin ang sagradong bato sa kabila ng mga panganib na nakaabang. Sabihin mo kung gusto mo ng detalyadong pagsulat ng eksenang ito. New Chapter Scene 4, ang pagsubok sa puso ng kagubatan, tagpo, sa gitna ng sagradong kagubatan, gabi na, ilalim ng liwanag ng buwan kasama si Tala, naglakbay si Lando at ang kanyang grupo patungo sa sagradong bato. Sa pagpasok nila sa puso ng kagubatan, naramdaman nila ang bigat ng kapangyarihan sa paligid. Biglang umusbong ang mga ugat mula sa lupa, tila nagbabantay sa kanilang daraanan. Ito ang unang pagsubok, sabi ni Tala. Kailangan nating lampasan ang mga bantay na ito gamit ang tapang at purong puso.
Habang nilalabanan nila ang mga ugat, gumamit si Lando ng liwanag mula sa rosaryo para putulin ang mga ito. Nagkaisa ang grupo upang magtagumpay. Pagdating sa sagradong bato sa wakas, narating nila ang isang malaking bato na kumikislap ng asul na liwanag. Sa ibabaw nito, nakaukit ang mga sinaunang simbolo. Habang inilalapit ni Lando ang kanyang kamay, naramdaman niya ang enerhiya na bumabalot sa kanya na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Babala ni Tala maging maingat. Ang bato ay may kapangyarihan pero maaari rin itong maging sanhi ng kapahamakan kung hindi gagamitin ng tama. Sabihin mo kung gusto mong ipagpatuloy ko pa. Sige, ito ang next scene ng kwento, New Chapter Scene 5, ang pagdating ng itim na anino, tagpo. Sa tabi ng sagradong bato, gabi na, madilim ang paligid habang hawak ni Lando ang sagradong bato, biglang nagdilim ang paligid. Mula sa anino, lumitaw ang isang malaking nilalang na itim ang balat at may mga pulang mata na kumikislap. Hindi niyo ako mapipigilan, banta ng nilalang, na si itim na anino, isang mas malakas na nilalang na sumasalakay upang kunin ang bato. Naghandang lumaban ang grupo, ngunit ramdam nila na ang kapangyarihan ng itim na anino ay higit pa sa kanilang inaasahan. Lando, gamitin ang kapangyarihan ng bato ng may pag-iingat, sabi ni Tala. Labanan nagsimula ang matinding labanan. Gumamit si Lando ng liwanag mula sa rosaryo, habang si Tala naman ay nagbigay ng mga panalangin upang pahinain ang kalaban. Unti-unting napipilitan ang itim na anino na umatras, ngunit hindi pa ito tuluyang sumuko. Cliffhanger sa isang iglap, nawalan ng malay si Lando at nahulog ang sagradong bato mula sa kanyang kamay. Mabilis itong hinawakan ng itim na anino. Sabihin mo kung gusto mo pang ipagpatuloy. Sige, ito ang susunod na eksena ng kwento, New Chapter Scene 6, ang pag-asa mula sa dilim, tagpo, sa gitna ng kagubatan, malapit sa lugar kung saan nahulog ang bato na walan ng malay si Lando at bumagsak sa lupa. Ang itim na anino ay may hawak na sagradong bato, hawak nito ang kapangyarihan upang lubhang wasakin ang balanse ng mundo. Ngunit bago magamit ng itim na anino ang bato, lumitaw si Mataya, ang diwata, na may dalang liwanag mula sa kanyang mga kamay. Hindi kami papayag, sigaw ni Mataya. Gumamit siya ng sinaunang mahika na nagliliyab ng liwanag na pumigil sa itim na anino. Pagkakaisa ng grupo, dahan-dahang nagising si Lando, na pinilit niyang tumayo. Ramdam niya ang lakas ng kanyang mga kasama, na nagbigay ng pag-asa sa kanya. Hindi tayo susuko. Laban lang tayo hanggang sa huli, ani Lando. Nagtipon ang grupo at ginamit ang lahat ng kanilang lakas para bawiin ang bato mula sa itim na anino. Tagumpay at bagong simula sa huli, nagtagumpay sila at napalayas ang itim na anino pabalik sa kadiliman. Nang bumalik ang kapayapaan, inihanda ni Lando ang sarili para sa mga susunod pang hamon, alam niyang laging may bagong panganib na maaaring dumating. Sabihin mo kung gusto mo ng dagdag pa o ibang direksyon.